Ayan, ang tanong po natin for tonight, when was the last time you said that I won't do such a thing because it defies my principle, belief, or faith? Ang haba naman tayo, di ba? Ate ako, kailan sige, meron naman po tayong translation. Ayan. Kailan ka huling nagsabi na hindi ko na ito gagawin kasi labag ito sa prinsipyo, paniniwala, o pananampalataya ko? Sige nga, I'm giving you a few seconds to think it over. May mga moments ba sa buhay ninyo na nahaharap kayo sa mga sitwasyon kung saan na nandun kayo sa desisyon na gagawin ko ba ito? Sasali ba ako? Mag-yes na lang ba ako? Meron ba kayong mga ganang desisyon? Sige, pwede mag-share. Ay, sure ba? Hindi, meron po kasi kami merong event sa company na pinag-host ako, tapos part of the hosting was yung magkakaroon kami ng, alam niyo po sa Spit Manila, yung si Madam Oracle, parang, although for fun naman siya, satirical naman siya, pero yung thought na ikaw ay mag-fortune teller sa harap ng maraming tao, it's against our belief kasi dinidespise ng Lord yung fortune telling. So I have to talk with yung pong pinakamataas doon sa dahil siya nag-request kong pwede sabi, Mami, sorry po, it's against my belief. But anything I can support for the event, hindi open naman po ako. Hindi na po ako binalikan. Pero biyaya po ng Lord, ay natanggihan mo yung mga ganun ba. Praise God. Talapakan natin ng Lord sa matapang, sa iyong courageous pag napagtayo sa iyong pananampalataya. Okay. Nahuhulaan niyo ba ako ng ating pag-aaralan? Hindi pa, no? Siyempre, masuspense tayo. Okay. Ayan. Kailan niyo nakita ang mga linyahang ito? Okay. Diagonal lines, straight lines, angle lines, curved lines. Ayan. Nung mga bata tayo, nung nagsisimula tayong mag-aral, magsulat, ang unang itinuro po sa atin ng mga teachers natin ay magsulat ng tuwid na linya, diagonal na linya, tinatrace pa po yan, di ba? Nagagawa ng horizontal line, ng curved lines, kasi po, walang letra sa alpabeto ang pwedeng mabuo without lines. Naniniwala ba kayo doon? Very good. Okay. Dahil naniniwala kayo, very good. Okay. Pero hindi niyo naaalala niyo rin ba na nung mga bata tayo, yung mga papel natin may 3 guhit? Okay. Bakit may 3 guhit? Para kapag nagsulat tayo, pantay-pantay, pare-pareho ang sukat, maganda. Hindi ka sumasala sa linya. Anong connect? Sige, mamaya na lang ang connect. Ang ating pong pag-aaralan today ay drawing the line. Living the life that overcomes. Ayan! Dahil po ang nakaraang 1 buwan ng buhay ko, maliban sa pagtatrabaho, ay nag-volleyball ako sa Kapitolyo. Puno-puno po ako ng basa. Pati po ito. Puno-puno mo ako ng basa sa buong pagkatao ko. Ayan. So, puro po, hindi naman po, bukod sa pagbabalibol, ako naman po ay nagtrabaho pa rin, lampas sa takdang oras kung kinakailangan. Ayun. Pero, napatunayan ko po na sa paglalaro, napakahalaga ng linya. Napakahalaga ng bawat guhit na nandudun sa court. Kasi, hindi ka makakakilos, makakagalaw, o makaka-perform ng maayos kung hindi mo na-iset yung mga tamang linya. Amen ba? Amen. Okay. Bakit daw ba mahalaga ang linya sa buhay natin? Lines are important because, first, it sets boundaries. Siyempre, kagaya nga sinabi ko kanina, kapag ikaw ay naglalaro, magpatintero ka ng walang linya, paano yun? Diba? Mahirap yun. Hindi pwedeng mangyari na maglalaro tayo ng patintero ng walang linya. Dahil napakahalaga ng mga lines. It defines the end, the beginning, the inside, and the outside.
So, it sets boundaries. Okay. Alam mo kung alin lamang yung mga dapat mong gawin, yung dapat mong papasukin, yung dapat mong palabasin. Alam mo kung alin lang yung bolang dapat mong tiranin at yung bolang dapat mong pabayaan na lang. Pangalawa, it simplifies life. Kapag may mga linya na tayong isinet sa buhay natin, mas nagiging simple ang lahat. Naniniwala ba kayo doon? Kapag ka nag-set ka na ng mga standards, nag-set ka na ng boundaries kahit sa trabaho mo, kahit sa pamilya mo, kahit sa love life mo, o kahit sa anong area ng buhay mo, mas napapadali ang buhay. Amen. Pangatlo, it reduces chaos. Nababawasan din ang gulo. Diba? I-explain ko po yan sa sunod na slide. Ayun. And it focuses on goals. Kapag po tayo ay may mga linya ng isinet sa buhay natin, may mga limits at may mga boundaries na tayong isinet sa buhay natin, sa pamilya natin, sa trabaho natin, mas madali kasi nakafocus na lang tayo into achieving a goal. Nawawala ang tanggalin natin yan kasi hindi naman yan kasali. Kumbaga, ay, huwag na natin entertain yung taong yan kasi hindi naman siya kasama para makarating tayo dun sa goal natin. Amen? Huwag na nating patulan ang lahat ng asong kumakahol sa atin kasi hindi naman sila kasali para ma-achieve natin ang goal natin. Naiintindihan ba? Amen. Okay, very good. Okay. Ayan. So, meron dito ang half court ng basketball. Okay. Meron po kasing magkakaibigan na tuwing hapon, naglalaro sila ng basketball sa court na yan. So, lagi silang puno-puno ng fun, 3x3 sila, ayan, naglalaro sila. Kumbaga, maayos silang naglalaro every afternoon. Parang masaya sila lagi, nagpupustahan sila, ng librihan ng pagkain naman. Ayan, hindi yung bawal kasi yun. Okay, yung palibrihan o palusutan dito, ayan. Okay, so sunod na araw, isang linggo, nakita nila, wala din ng bakod, pasensya na kayo ha. Wala akong nakita na kaparehan nila. So parang, pagpunayin nila, nag-renovate, nawala ang bakod, nawala pa ang linya, yung half court, naging full court. Ang problema, nawala ang linya. So sinubukan din nilang maglaro, pero nagkagulo sila ng todo kasi sabi nung isa, uy, 3 points yung tinira ko. Uy, hindi masyadong malapit pa, 2 points lang yun. Uy, outside ka na. Ay, hindi hindi ako outside, inside pa yun. Uy, stepping ka. Nagkagulo sila ng todo. Bakit? Dahil walang linya. Okay. Very good. So, naiintindihan nyo na ating pag-uusapan. So, today, we will be drawing the line, living the life that overcomes. Isa nga pong mabilis na pray lamang. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, we thank you, Lord, for this wonderful evening, O God. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. I pray and I declare, Panginoon, na mausap ka sa bawat isa sa amin sa isang mas malalim, personal at biblical na kaparaanan, O God. And Lord, sa akin po nagagamitin mo, hide me behind your cross, under the shadow of your wings, that I might share only what is due, what is purposeful, what is relatable, and what you wanted to be said, O God. Salamat, Panginoon, sa iyong pinakamataas na papuri parang pagsamba in the mighty name of Jesus. This we pray. Amen. Okay, palakpak mo na sa Panginoon. Ginawa po ito ay hindi maging pansit canton. Mabilisan po itong ginawa. Kaya, bear with me. Gusto ko sana yung bulalo, kaya lang po yung masakit ang mga katawan ko eh. Okay. Okay. Ang ating pong pag-uusapan ay Book of Daniel, chapter 1 to 3. Alam niyo po ba, ang Book of Daniel po ay counterpart ng Book of Revelation sa New Testament. So kapag po sinabing Book of Daniel, ito po ay parang Book of Revelation sa New Testament. Okay. Para hindi po natin itatake lahat, chapters 1 to 3 lang po. Bibigyan ko lang po kayo ng pahapiyaw. Okay, para maintindihan lang po natin ang content. Ang chapter 1 po, ang Book of Daniel po, makikita niyo po doon na sina Daniel po kasi, sila ay nasa lipi o lineage ni Judah. Okay, nagutos po, dahil nga nasakop sila ng Babylonia,
nag-utos po ang hari ng Babylonia na kumuha ng mga kalalakihan, mga batang lalaki, na itetrain para mag-aral ng kultura ng Babylon. Kasi nung panahon pong yun, para mapatunayan mo na nagtagumpay ka talaga, kailangan may mga napatuto ka or may mga nag-groom ka na mga kabataan doon sa kultura ng Babylon. So, ang hinanap po nila ay yung mga gwapo. Ayan. Sabi parang katabi mo. Yan. Hinanap po nila yung mga bata, mga gwapo, yung mga galing sa nobility. Ibig sabihin, galing sa mga ayos na pamilyahan. Ayan. Rabbinic family. At isa po, si Daniel Chan. Kasama yung tatlo niyang friends. Si ano lang, Si sasakit ang Shadrach, likod ni ano. Meshach, at Abednego. Si ano na lang. Okay. Sasakit So ang sila likod ni pong, Don Mar. marami sila ha. Sila yung apat lamang sa napakaraming grupo ng kalalakihan. So sa Daniel chapter 1 po, ito pong mga lalaking ito, itong mga young na kabataan na ito, ay itinatrain nga at ginugroom at para silang inaalagaan, para sila yung maging matitipuno, dahil gagawin silang eunuch. Alam niyo ka po yung eunuch? Sino nanonood din ng K-drama? Ayun. Yung eunuch yung mga laging gano'n na lakad nila. Okay. Yung laging nasa pintuan ng mga sila po ay kinakapon. O, sino maging eunuch? Kinakapon po para daw, para hindi sila pagkakamalan. I mean, kapag po itong reyna ay biglang nagbuntis, hindi pagkakamalan itong eunuch na siya ang naging dahilan dahil po sila kinapon, castrated. So, bago po sila dumating doon, may 3 years silang pag-aaral. Pag-aaralin sila. Pero sina Daniel po, sila ipapakainin ng mga pagkain ng hari. Pero sina Daniel po, they took a stand. They don't eat the food that is prepared for them. Kasi nga yun yung mga pagkain ng hari. Okay? Sa Daniel chapter 2 naman po, na naginip ang haring Nebuchadnezzar ng isang kanyang dream. So meron pong isang image na ang ulo ay ginto. Yan. Tama na. Bago yan, na naginip siya, pero ang sabi ng haring Nebuchadnezzar, ipatawag ang lahat ng mga magicians, diviners, enchanters, at kung sino-sino pang astrologers, at ipaliwanag ang aking dream. Pero yung dream niya, ayaw naman niya sabihin kung ano, paano ipapaliwanag kung ayaw sabihin, diga. So, walang sino man sa mga diviners, astrologers, magicians, ang kayang magpaliwanag ng kanyang panaginip kasi ayaw naman niya sabihin. Pero syempre, andyan si Daniel. Ito po hindi ko na ipapaliwanag sa inyo sa ibang pagkakataon na lamang dahil hindi naman po ito ating pag-uusapan. Pero ganyan po yung panaginip niya. Merong head of gold, na tumutukoy kay Haring Nebuchadnezzar, breasts and arms of silver, belly and thighs of brass, legs of iron, tapos yung po kanyang feet and toes ay part iron and part clay. So yun po yung pinaliwanag ni Daniel. Ano po? Okay, sa chapter 3 naman po, dahil ang pagkakapaliwanag po ni Daniel, ikaw ikaw yung gold, ikaw yung head of gold, pero ang iyong kaharian ay parang mababanish, parang ganon. Dahil nga clay yung pinakapaan niya, clay. So magbabanish yung iyong kaharian. So para lamang magkaroon siya ng peace of mind at para hindi mangyari yung prediction o yung pagkaka-interpret ni Daniel, nagpagawa siya ng golden image. Yan. Golden image. Nagpagawa siya at sinabi niya, pinag-utos na ang lahat ay magbabow down sa golden image sa pagtunog ng trumpeta. Okay. And alam niyo na nangyari. Siyempre, itong mga beshes niya, si Shadrach, Meshach at Abednego, nung tumunog ang trumpeta, hindi sila nag-bow down. They took a stand. Okay. And, syempre, may utos ang hari na kung sino man ang hindi magbabow down sa golden image, sila ay itatapon sa fiery furnace. Okay. So, true enough,
Dahil nga, hindi naman talaga nag-bow down. They took a stand, kagaya ni Brother Daniel, na nag-took siya ng stand na hindi po dahil yan po ay iba sa aking pinaniniwalaan. Tinapon natin to sa nag-aalagang labnapoy dapat, no? Tama-tama, Daniel naman. Itapon natin yan sa naglalagam labnapoy. Pero alam din naman natin na nangyari. I just advise you all to read the book of Daniel. Ano po, ito'y hapayaw-hapayaw lamang. Because I just wanted to stress 3 points lang po ang ating pag-aaralan tonight. Okay. So, syempre, true enough, sa fiery furnace, naglumabas ang Son of God at sila'y hindi man lamang na sunog, even the strand of their hair. Samantalang yung nagtapon sa kanila, tegi bumbum lahat. Dahil pinainit pa po ito ng 7 times more. Dahil sa galit nga ng hari, dahil nga hindi sila nag-bow down. So namatay yung nagtapon, pero silang tatlo, with a son of man, an image of a son of God, ay nandiyan at hindi man lang sila na sunog. At nag-amoy usok. Okay. Ngayon, what were the 3 lines that Daniel and his friends has drawn? 3 linya lang po ang ating pag-aaralan tonight. Okay, bear with me. Huwag ka antukin, ha? Okay, 3 lines. Unang line. Ano sa palagay nyo ang kauna-unahang line? Base sa kwentong mabilisan kong i-share sa inyo, ang unang line na dinrow ni Daniel. Una, he has drawn the line of resistance. Okay. Sige, sulat mo na. Draw the line of resistance. On Daniel chapter 1 verse 8, but Daniel made up his mind not to eat the food and wine given to them by the king. He asked the superintendent for permission to eat other things instead. Yun daw ang unang linya na dinrow ni Daniel. Na kahit na sila po ay sinabi na ito ang kakainin ninyo. Ang kakainin yung pagkain ay kung ano yung pagkain na inihahain sa hari. Di ba? Napakasarap nun. Yun ang best of the best. Kung kayo, gusto niyo rin kainin yan, di ba? Ay, parang gusto ko yung meat. Diga, ang mga lamb chops doon at ang mga, ang tawag doon yung, ano nga yung best na meat? Wagyu. Yeah, Wagyu, yan. Diba yun yung mga inilagay doon? Pero Daniel and his friends said, hindi kami kakain ng mga pagkain na yan. Bakit? Alam niyo po ba, kasi ang mga pagkain na yan has been offered to the gods. Yung po mga pagkain na yan, bago ibigay sa hari, ay ini-offer muna sa altar ng mga Diyos-Diyosan. At syempre, isip na Daniel, kapag kumain kami niyan, nasa Biblia naman, na huwag tayong kakain ng mga pagkain na inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Ano po? So, yun ang kanyang hindi kayang tanggapin. That is defying my culture. That is defying my beliefs and principle. So, ang sabi niya, I will draw the line of resistance. Ang sabi naman nung kanyang servidora, naku naman, hindi pwede. Kapag kayo namayat, ang sabi, hainan mo na lang kami ng mga gulay at ng tubig. Sabi ni Aspenas, kapag kayo namayat, ay patay ako at ako'y pupugutan ng ulo. Hindi pwede. Kailangan kumain kayo ng mga pagkain ito. Ang sabi ni Daniel, bigyan mo lang kami ng 10 days. 10 days, nabigyan mo kami ng gulay lamang at tubig, and you will see na mas maayos pa kami dyan sa mga kalalakihang kumain ng Wagyu. Ayan. Okay. 10 days passed at nakita naman natin talaga na mas naging matitipuno, mas naging magwapo, at mas naging malalakas. Noon po kasi kapag paglaki ng katawan, pag healthy. Ngayon, paglaki ng katawan, chubby yun. Ayun. So, actually, that is already a miracle. Dahil imposible po na kumain ka ng gulay. Subukan niyo po, kumain kayo ng gulay at tubig lamang. Ang payat nyo, diet po yun. Daniel's diet yun. Pero,
mag-build ng muscles po yung 10 araw na pagkain nila ng gulay lang at pag-inom ng tubig. Actually, Daniel's fasting nga po yun. Diga? Pero that is already the miracle from the Lord. Ginawa ng Lord dahil sina Daniel, they draw the line of resistance of not giving in, yung hindi pagkain at pagsunod sa prinsipyo ayon sa Mosaic Law, ang Lord, sinamahan sila. Okay. Ayan. So sabi nga daw, kayo sa palagay nyo, kayo yung nandun sa ganung sitwasyon, just put yourself on the shoes of those people na ang sabi at ang utos ng hari, hindi mababali itong inyong kakainin. Ano gagawin nyo? Kakain! Sabi po ng Mami Best Wisdom 101, when pressure comes and fear insists, by faith in Christ, we will resist. Mami Best Wisdom 101, English po tayo ngayon. Okay, when pressure comes and fear insists, by faith in Christ, we will resist. Sa totoo lang po, hindi talaga natin kaya. Hindi mo kayang mag-resist lang by yourself. Pero kapag ka si Christ ay marami sa iyo, ang iyong faith at ang Holy Spirit ay talagang buhay na buhay sa puso mo at sa buhay mo, kayang-kaya mong mag-say no. You can resist. Okay. Sabi po ng Romans 12 verse 2, do not conform any longer to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. No matter how difficult po yung mga situation na nakaharap sa atin, yung mga trends na meron ng mundo, yung mga parang, isip naman pwede na okay na. Yung mga patterns na meron ngayon, kayo ba nagko-conform kayo? Yun sa totoo lang. Diba? Meron po naman din ako nagko-conform din. Yung mga white leg na ganyan. Kasi syempre, pag nakaskinny ka naman, ay naka-white leg na ngayon. Diga? Ngayon, meron tayong mga pag-conform for as long as it does not defies your belief, your faith, okay lang yan. Pero kapag alam mo naman na labag na sa pagiging godly at labag na sa gusto ng Lord, labag na, ang sabi ng Lord, our bodies are the temple of the Holy Spirit, alam mo naman that you are showing off your flesh already, then you have to draw the line of resistance. Do not conform. Okay. Ayan. Sabi dito, Mami Best Wisdom 102, battles are won even before we fight for it. Ang mga battles daw po sa buhay natin ay naipanalo na bago pa natin labanan. Ibig sabihin, naghanda ka na. Alam niyo po si Daniel, sila po ay kaya madaling-madali lang silang mag-make ng stand kasi alam nila, pumunta sila doon, being captive, dinala sa Babylonia, alam nila ang prinsipyo nila, alam nila ang mga bagay na tatayuan nila, alam nila ang oo-ohan nila, at alam nila ang hihindian nila. Kumbaga sa exam, alam mo, bago ka pa mag-exam, bago ka pa dumating sa finals, nag-review ka na ng todo-todo, kaya, alam mo, that battles are won even before you fight for it. Amen. Amen. Nag-gets nyo ba? Okay, very good. Kung nag-gets nyo. Okay. Sabi dito, Mami Best Wisdom 103, you don't have to fight all the battles. You have to choose your battle well. Hindi po lahat ng battles ay linalabanan. Hindi lahat ng pagsubok ay inuungutan. Hindi lahat rereklamuhan. Hindi lahat ng iniharang sa iyo, iyong ibe-break. Amen ba? Sabi niya, dapat pinipili mo lamang ang lalabanan mo. Alam niyo po si Daniel, ang una, sila'y batang-bata, hinuli sila, dinala sa Babylonia. Pwede sila mag-resist doon. Pwede sila mag-draw ng line of resistance doon, pero hindi nila ginawa. Bakit? Dahil bata ako, wala naman akong magagawa kahit mag-altrabarangka ako dito at magpagulong ako.
Baka barilin lang ako, patayin ako. Wala siya nagawa doon. Hindi siya lumaban. Pangalawa, pinalitan ng kanilang pangalan. Si Daniel po ay kanyang Babylonian name. Pinalitan po yung pangalan niya, Belteshazzar yata po yung pinalitan. Di ba? Opo. Yung mga friends niya po, ang mga pangalan niyan ay mga Michelle, ganyan. Hindi ko po masyado matandaan. Pero, pinalitan po ang kanilang pangalan, pero hindi rin nag-draw ng line ng resistance si Daniel doon. Kasi para sa kanya, ang pangalan na may pangalan lang. Pero yung identity ko na very secured sa Panginoon, hindi naman nila kayang palitan. So si Daniel, he did not fight on that battle. Pero, nung papakainin na sila ng mga pagkain na alam naman nila na bawal sa kanilang kultura, paniniwala, tradisyon, sa kanilang pananampalataya, then Daniel fought. Sabi niya, you have to choose your battle well. Okay? So sa buhay natin, gawin natin mas simple. Sa mga buhay natin, lahat ng ating mga kinakaharap sa buhay, hindi lahat yan nirereklamuhan. Hindi lahat yan pinag-uubusan ng lakas. Piliin mo yung mga battles na dapat mong labanan. Yan ba? Okay. Ayan. Meron po secret formula. How are you going to draw the lines of resistance? Matatagpuan po yan sa Book of James, chapter 4, verse 7 to 10. Tatalang po ito, mabilis. Okay. Ang una daw po, sabi ng James 4:7, so then submit yourself to God, resist the devil, and he will run away from you. Ano ang unang secret formula? Very good. Ang una po ay submission. Kapag ikaw ay nag-submit ng iyong sarili completely to the Lord, you will be able to resist the devil. Kasi kapag nag-submit ka, ibig sabihin mag-o-obey ka. Susunod ka sa Lord. So kayang-kaya mong i-resist ang lahat ng gawa ng kaaway. Ang tuksong ipinadadala sa iyo, you can draw the lines of resistance on that kasi you are completely submitting yourself to the Lord. At kapag when you resist the devil, kapag yung po tinanggihan yun naman ang kaaway, yun naman yung tatay, lalayo. Lalayo na yan, tinanggihan mo na eh. Ang tukso, talagang ang purpose mo ng tukso, lapitan ka. Tuksuhin ka. Pero kapag tinanggihan mo, lalayo na yan. Kung kaya tayo nakaka-give in sa tukso, kasi in-entertain natin. Pinapasok natin at inuohan natin, hindi natin ni-resist. Pangalawa, James 4:8, come near to God and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Anong pangalawang formula? Ang pangalawang formula, purification. You have to purify your heart. Sabi po ni Brother DJ, last PS night natin, kailangan daw po ang ating bagong puso. Pusong binanal ng Panginoon. Pusong tumanggap sa Lord. Yung bagong heart natin, yan ay kapag purified heart, definitely you will be able to resist the devil. Amen ba? Sabi mo kasi yung katabi, oy, bago ba ang puso mo? Ano sagot? Okay, praise God. Pangatlo, James 4:10, humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Ano pong pangatlong secret? Kagagaling nyo ba? Parang nasilip niyo ang slides ko. Humility. Siyempre, kapag po tayo ay may kababaang loob, tataas tayo ng Panginoon. Amen. For us to be able to draw the line of resistance, kailangan una, you know how to submit. Pangalawa, dapat may purified heart ka. At pangatlo, dapat meron kang humility. Okay? Malinaw ba? Okay. Pangalawang line na na-draw ni Daniel. Drawing the line of dependence. Yan. Okay, dependence.
Paano po siya nag-draw ng line of dependence? Sabi po ng Daniel 2:27, Daniel replied, "No wise man, enchanter, magicians, or diviner can explain to the king the mystery he has asked about. But there is a God in heaven who reveals the mysteries." Alam niyo po ba, yung panuwento ko na sa inyo kanina, na naginip ang hari, at ang sabi ng hari, patawag ang lahat ng mga manghuhula, mga magikero, mga astrologers, mga diviners, enchanters, at kung sino-sino pa. Alam niyo po ba, ginugroom sina Daniel na maging astrologers. Kaya pinag-aaral sila ng kultura ng Babylonia. Kasi po, yung mga ganong estado, yun yung tinatanong ng hari to interpret such dreams. Yung sa mga bagay na gusto nyong i-interpret. So, pinatawag lahat at ang sabi ng hari, sige nga, i-explain nyo sa akin, i-interpret nyo sa akin ang aking panaginip. Ang sabi ng mga tao, ano po panaginip nyo? Aba, hindi ko pwedeng sabihin. Kasi pag sinabi ko, makaka-come up kayo sa mga kanya-kanyang paliwanag na pwede naman nga kapani-paniwala. Siyempre, kahit sa akin naman ikwento, kaya-kaya kong magkatha-kathaan dyan, di ba? Pero, ang sabi ng hari na hindi mababali, kailangan kayo lumapit sa akin at sabihin nyo sa akin kung ano ang aking napanaginipan. At ang sabi siyempre ng mga magician, aba, hindi natin kaya yun. Sabihin muna ninyo para sabihin. Ang sabi ng pugot ang ulo ng mga lumapit na hindi kaya. Pero dahil naaawa si Daniel doon sa kanyang mga kaibigan at sa kanyang mga mamamatay dahil hindi naman talaga kayang gawin yon. Ang sabi ni Daniel, I have drawn the line of dependence to my God. But there is a God in heaven who reveals the mysteries. Yung mga bagay na hindi natin kayang gawin, kaya ng ating Panginoon. Amen. The secret formula to draw the line of dependence is found in Isaiah 40:28 to 29. Sabi po dito, surely you know the truth, surely you have heard, the Lord is the God who lives forever. He created all the faraway places on earth. He does not get tired and weary. You cannot learn all He knows. He helps tired people be strong. He gives power to those without it. Yun daw. Hanapin nga natin ang formula dyan. Basahin muna natin sa Tagalog. Hindi ba ninyo nalalaman? Hindi ba ninyo naririnig na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig? Hindi siya napapagod. Sa isipan niya'y walang makauunawa. Ang mahihina't mga napapagod ay kanyang pinalalakas. Ayun. Amen. Punong-puno po yung verse na yun. Ano po? I-describe kung gaano ka-powerful ang ating Panginoon. I-describe kung gaano katindi yung kaya niyang isipin kasi wala daw kahit sino man ang makakaunawa sa Kanya. At i-describe din dyan kung paano kapag napapagod ka, kaya Kanyang palakasin. So the secret formula number 1, know what God has done. Para po ito'y makadraw ng line of dependence sa Panginoon, una, dapat alam mo kung ano yung mga bagay na kayang gawin ng Panginoon. Tanong mo nga sa iyong katabi, alam mo ba ang mga bagay na kayang gawin ng Lord? Hindi pwede magsalita na walang kausap. Okay. Alam niyo ba ang mga bagay na kayang gawin ng Panginoon sa inyo? May mga bagay na ba na ginawa ang Lord sa iyo personally? Wala? Amen. Amen, di ba? Ako po personally, kilala ko ang Diyos at alam ko yung mga bagay na kayang gawin niya sa buhay ko. Nakita ko na po at na-witness ko na ang napakaraming miracles ng Lord sa buhay ko, sa pamilya namin, sa aking journey. Pasimula pa nung pasimula pa nung nag-aaral ako, nagpunta ako sa Qatar, bumalik ako dito sa Pilipinas, nakita ko na po kung gaano katapat ng Panginoon. I know already the things and yung mga bagay na kayang gawin ng Lord.
Okay. Mahalaga po yun para ikaw ay makadraw ng line of dependence. Ikaw ay magtitiwala lamang sa isang tao na kilala mo at alam mo yung kayang gawin niya sa'yo. Magtitiwala ka sa isang tao, halimbawa, ikaw ay may sikreto. Magtitiwala ka ba sa isang tao na alam mong andaldal? Siyempre hindi. Siyempre hindi. Okay, di ba? Kapag ka ikaw ay may matinding sikreto, gusto mong maghinga, gusto mong magbawas ng iyong load sa iyong buhay, sasabihin mo ba yun sa isang tao na alam mo naman na walang credibility, may credibility issues? Hindi, di ba? Pero kapag alam mong itong taong ito ay mapapagkatiwalaan, alam mo kapag sinabi mo sa kanya, para kang nagsabi sa isang taong hindi magsasabi sa iba. Alam mo, pag sinabi mo sa kanya, gagawin niya, ipapanalangin ka, then you can draw a line of dependence to that person. Kasi kilala mo at nakita mo na kung ano yung kaya niyang gawin. Ganun po ang ating Panginoon. Kapag kilala mo ang Lord sa buhay mo, kapag alam mong sinasamahan ka ng Lord at hindi ka iniiwan sa mga journey na kinaharap mo sa buhay mo, never kang iniwanan ng Lord, then definitely, you can draw a line of dependence sa Lord. Pangalawa, know what God can do. Yung kanina, ano yung nagawa na ng Panginoon sa'yo? In the past, ano yung mga bagay na ginawa na at ipinakita na ng Lord sa'yo? Pangalawa, ano naman yung mga bagay na kayang gawin ng Lord? Diba, kung kinaya nga ng Lord gawin ito noon, kaya din ng Lord gawin ito ngayon. Amen? Amen. Amen? Alam niyo po ba, sa mga bagay na kinakaharap ko sa buhay ko, lagi lang namin sinasabi, subok na namin ang Lord. Lagi kami ni Daddy, ay subok na natin ang Panginoon. Kahit pa mayroong mga malalaking pagsubok, subok na natin ang Lord, hindi tayo iiwanan ng Lord. Kapag may ganun kang faith at trust at pagkakilala sa Panginoon, then definitely hindi ka mag-rattle, hindi ka mawawala ng pananampalataya, hindi ka mag-fall away sa Lord. Pangatlo, know that God can do it again. Amen? Kung alam mo na nagawa na ng Lord noon, kayang gawin ulit lang ng Lord ngayon at kaya ulit gawin ng Lord sa susunod na panahon. Amen. Amen? Hindi na ako mag-explain dahil napakadali naman. Know that God can do it again. Sabihin mo na lang sa iyong katabi, anong man ang pinagdaraanan mo, know that God can do it Know that again. God can do it again. Amen. Sabi po ng Ephesians chapter 3 verse 20, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Ang sabi po dyan, remember this, God is able. And because He is able, to Him all things are possible. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Ano man ang pinagdaraanan mo sa buhay mo, mas malaki ang Diyos dyan. Ano man ang iyong kinakaharap sa buhay, mas malaki ang Lord dyan. And God is able. Ang Lord po natin ay walang hindi kayang gawin. Sabi po ng Lord sa Jeremiah 32 verse 27, I am the God of all mankind. Is there anything too hard for me? Wala pong mahirap sa ating Panginoon. Sabi mo sa iyong katabi, may diin, walang mahirap sa Lord. At dahil walang mahirap sa Lord, anuman yung ipinapanalangin mo at hinihingi mo sa Panginoon, kayang-kaya ng Lord yan. Our God is omnipotent. He is omniscient and is also omnipresent. Amen? Wala pong hindi kayang gawin ng ating Panginoon. He is able, and that is because He is able, to Him all things are possible. Okay?
So, tapos na po tayo. Dahil nga ito ay pansit canton. Okay. Number 3, draw the line of confidence. Okay. Ano kayo muna? What is the first line? Drawing the line of resistance. Pangalawa? Drawing the line of dependence. At pangatlo naman, drawing the line of confidence. Okay. Ayan. Sabi po ng Daniel, chapter 3, verse 16 to 18. Shadrach, Meshach, and Abednego replied, "Oh, Nebuchadnezzar, we are not worried about what will happen to us. If we are thrown in the flaming furnace," ito po'y after na nag-utos na ang haring Nebuchadnezzar na gawa ng golden image at sinabing pagtunog ng trumpeta, kayong lahat ay sasamba. At nakita niyo naman kanina sa picture na lahat nga ay sumamba pero may 3 kalalakihan na hindi yumukod dun sa golden image. The 3 guys, Shadrach, Meshach, and Abednego, draw the line of confidence to the Lord. Because they said in 17, if we are to be thrown in the flaming furnace, our God is able to deliver us. And He will deliver us. Ito yung confidence na yun. Diba? My God is able to deliver us and surely He will deliver us. But, ito na yung sobrang confidence sa Lord. But, even if He doesn't, please understand that even then, we will never, under any circumstances, serve your gods or worship the gold statue you have erected. Alam niyo po, sa pagbabasa ko ng Biblia, wala pa akong nakitang ganitong katindi ng faith. This is to me one of the greatest display of faith and confidence sa Panginoon. Diga? Yung parang alam mo, na kayang-kaya kaming iligtas, our God is able to deliver us and He will. Kayang-kaya ng Lord, iligtas kami dyan sa naglalagablab na apoy at alam kong gagawin ng Panginoon. Pero, kahit na hindi pa niya kami iligtas, even if, alam niyo parang meron akong preaching na ganyan, na, kung natatandaan niyo, yung even if kind of faith. Ayun, but even if, we will never under any circumstances, anuman daw circumstances, anuman ang gawin din sa kanila, anuman ang maging sitwasyon, anuman ang kanilang kaharapin, pugutan man sila ng ulo, patayin man sila, hindi sila magbabow down sa golden image na kinreate ni King Nebuchadnezzar. Do you have that kind of faith already sa Panginoon? Meron na ba kayong ganung uri ng faith na kayang-kaya mong sabihin at kayang-kaya mong tayuan at kayang-kaya mong ipagsigawan na anuman ang mangyari, ako'y sa Lord. Anumang mangyari, hindi ko palulungkutin ng Panginoon. Alam niyo po, kahit patayin ako, hindi ako sasamba sa Diyos-Diyosan. Meron ba kayong ganung kaya ng faith? Alam niyo po, ako po nagtrabaho sa Qatar ng, ano ba yun? 15 years. 16 years kami doon, so 15 years. Meron po mga little stops in between. Ayan. Ang akin pong boss ay Muslim. Muslim po siyang practicing Muslim. Kapag po kasi ang Muslim ay nagpapalago ng beard niya, ibig sabihin po yun, matawa po ang tawag doon. Sila ay practicing talaga ng religion. Very sacred sa kanila ang pagiging Muslim nila. So gusto nila, lahat ng mga tao, as much as possible, hindi naman mag-Muslim din, pero igagalang ang kanilang religion at all times. Siyempre po, ako'y Christian naman. Paano gagawin ko dito? Lagi na lang akong tinawag at tinatanong. Parang, sabi niya, Nancy, when you like the person so much, gusto niya po
Hindi ako niya gusto as a person, hindi ako gusto na ibang level. Gusto niya yung aking wit, gusto niya yung aking charm, gusto niya yung mga ideas ko. When you love the person so much, you want to convert that person. Gusto pa ako i-convert. Aba naman si Sir. Ayun. Kasi, you know, when I like also the person so much, I want also to convert the person. Ayun. So dahil po, I have already drawn the line of confidence to the Lord, no matter how difficult my situation is. Inaral ko po na mahabang panahon at 4 na taon naman kami magkasama. I know how it is to assert my rights as a Christian, my faith, and my belief. Kahit po gusto niya ako i-convert, hindi niya ako na-convert. Ang ginagawa na lang niya, siya, sige, ganito na lamang. Sino sa Biblia mo itong yung kinain ng isda daw? Yun. Si Jonah, Yunus po yun sa Quran. Si Solomon ay si Sulaiman. Ayun, tinatanong-tanong na lang niya po ako ng mga bagay. Kapag meron ka sa Biblia niyo na ganito. So, parang gano'n na lang. And, alam niyo po ba, alam niya na kapag January, kasi po sa JA1 Qatar po, ang anniversary namin ay February. So January po, buong January, halos fasting yon. Alam niya, dahil sa aking pagtayo, sa aking pananampalataya na pag January, hindi yun nagpapakain ng hindi lampas ng 2:00. Kasi alam niya, nagpa-fasting ako noon. Diba? You have to draw the line of confidence no matter how difficult the situation is. Kahit na gaano kahirap ng sitwasyon na kinakaharapan mo, huwag namang garapalan. Siyempre, susukatin mo muna at ipapanalangin mo. Amen? Hindi pwedeng basta ka nalang dadali, papatayin ka talaga. Mapupugutan ka talaga ng ulo. Siyempre, mananalangin ka. If you are backed up by your faith and your prayer, plus fasting, everything will go well. Amen? Okay. Ayan. So ano ba ang matututunan natin dito sa tatlong ito kay Shadrach, Meshach at Abednego? Una, God knows better than we do. Okay. Kahit na nga daw, sila, di ba sabi niya, alam ko na kaya ng Panginoon namin na kami iligtas at ililigtas na kami. Pero kahit na hindi niya kami iligtas, hindi pa rin kami magbabow down sa golden image. So, alam na ni Shadrach, Meshach, and Abednego that God knows better than they do. Alam nila na pwede rin naman yung hindi sila iligtas ng Lord kasi may ibang purpose ang Lord. At alam nila yun. At hindi man mawawala yung pananampalataya nila at faith nila sa Panginoon kahit na hindi pa sila iligtas. Meron na ba kayong ganun level ng faith? Diba? Kahirap na yun. Okay. Sabi po ng Isaiah 55 verse 8 to 9, my thoughts are nothing like your thoughts, says the Lord, and my ways are far beyond anything you could imagine. For just as the heavens are higher than the earth, so as my ways are higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. Our God knows better than we do. Kasi ang ating pong Panginoon ay hindi natin kagayang mag-isip. Amen? Amen. Yung mga desisyon na gagawin natin, malamang hindi yan ang wisdom ng pagdedesisyon ng Panginoon. Kaya alam niyo po ba, when you are faced with a difficult decision, humingi tayo ng wisdom sa Lord. Amen? Sa bawat pagkakataon na nahahanap tayo sa mga crossroads ng buhay natin, na kailangan natin gumawa ng isang malaking desisyon, humingi ng wisdom sa Lord. Sabi po ng James 1:5, if you lack wisdom, ask from the Lord because He gives without finding fault. Ang Lord po, kapag humingi ka, ikaw ay bibigyan. May mga decision ba kayong na dapat gawin sa mga susunod na araw? Mga difficult decisions na dapat niyong gawin? Ang sabi ng Lord, if you lack wisdom, ask from the Lord. Kasi po, ang Lord ay higit na matalino kaysa sa ating lahat. Ang foolishness daw po natin, ang foolishness ng Lord ay hindi pa umabot
Tama ba yan? Ang foolishness ng Lord ay hindi pa umabot sa sobrang katalinuhan ng tao. Even the pinakamatalinong tao ay kahangalan lang sa Panginoon. Amen? Okay. Pangalawa. Ayan, nasabi pala nito. Okay. The Lord said, meron na ba kayong mga ganyang pagkakataon sa buhay ninyo na nasabi ng Lord yan? The Lord said, I wasn't ignoring you. I was preparing something you didn't even know to ask for. Naalala ko po yung kinuwento ni Jibal kanina. Sabi niya, 2006 pa siya huling nag-take ng exam. Huling nag-take ng exam, 2006. And 10 years thereafter, hindi lamang, 25, 20 years, 19 years thereafter, tsaka ulit siya, sumubok, kumuha ulit. Parang sabihin niya, hindi na ito para sa akin. Hindi na ako para maging nurse pa. Ano pang naaalala ko? Di ba? Eh, nagtinda na siya. Mga bigas na ang alam niya, hindi ang alam niya doon. Diga, pero meron pa rin nakahanda ang Panginoon. Alam niyo po ba, nung nagtatrabaho ko sa Qatar, pangarap ko po talaga magtrabaho sa bangko. So dito sa Pilipinas, hindi naman po ako nakapagtrabaho sa bangko dahil sa kapitalyo ako nagtrabaho. Pero pagdating ko sa Qatar, target ko po talaga ang bangko at natanggap naman po ako sa isang maliit na bangko. Yung maliit na bangko pong yun, nung matanggap po ako, ang sabi sa akin, ang role ko ay Executive Assistant to the Managing Director. Eh, hindi naman secretary lang. Maganda lang ito. Okay, Executive Assistant to the Managing Director. Okay, sige. And, pati daw po, dahil nga maliit na branch lang siya, ikaw din daw po ay parang administration officer na din. Sige, okay lang, bangko, talagang target ko yung bangko. Tapos, wala nang pasok ano nga natin, walang pasok sa Qatar? Friday, Saturday, walang pasok ang Friday, Saturday. Sige, gusto ko yung kahit anong i-offer sa akin, tatanggapin ko talaga. So, inopera naman nga po ako. Ang nakahanda palang offer sa akin ay dapat malaking halaga. Pagpalagay na natin, ang nakahandang offer sa akin ay 12,000 reals. Pero tinanggap ko yung trabaho yun ng 7,000 reals. Kasi nga, gusto ko yung walang pasok. Gusto ko yung bangko. Pagkapasok ko po doon, yung aking, di ako nga ay secretary, executive assistant, administration officer, na rin kum. Tapos mamaya, itong Qatari na nagtatrabaho doon, ang Qatari po kasi lagi may sakit sa isang linggo. Basta lagi si Kim. Basta lagi na may sakit na rin. Ayun, hanggang sa kaka-offer ko sa kanya, na kahit nakabisado ko na ang trabaho niya, at mas magaling na ako sa kanyang magawa ng trabaho niya. O di, tatlo na ang trabaho ko. Dahil mamaya, nag-resign na rin siya. Tapos, nagme-messenger pa, nagdadrive pa. Ang dami kong trabaho din sa kumpanya nga rin. O di, okay na rin lang yun. Kaya lamang, sabi, yung posisyon ng Qatari, dahil nag-resign na siya, ibibigay sa akin. So parang for many years, sige, umalis siya. 6 months pa lang ako, umalis na siya. So bago ko na regular. So inaay ko na siguro naman sa taon na to, magiging manager ng front office manager. Siguro naman sa sunod ko, magiging manager na ako. Hindi. Dumami ang trabaho ko. Tapos may na-hire. Aba, mas mataas ang sahod sa akin dahil nga tinanggap ko daw yung sahod na maliit, ang sweldo. So bakit mo ganyan yung gabi, nakahanda sa 12,000, bakit ka tumanggap sa 6,000 sa 7,000? Ay, alam ko ga! Kung alam ko kung kanya yung sinabihan. Hindi sana. Tapos hindi naman ako may promote na ng ganun kataas na sweldo. So parang alam mo yung frustration mo na ang dami mong trabaho, itong dumating na bagong batang-bata, malaki pa ang sahod sa iyo, tapos computer. So parang po-frustrate ka, everyday na po-frustrate ako, gusto ko nang umalis talaga sa bangko to. Parang first year gusto ko nang umalis, second year gusto ko nang umalis. Parang taas yung frustration mo, inabot pa ako ng 5 years doon sa frustration ko. Hindi ako makalis-alis. Parang lahat na ng taniman sa Qatar, tumanim na ako ng tumanim. Lord, gusto ko ng ibang lugar. Gusto ko ng hindi ako napofrustrate. Alam ko marami nakaka-relate sa akin kapag napofrustrate ka na. Diba? Gusto ko na ng ibang lugar. Ang dami ko na naitanim. Kung inipon ko siguro yung tinanim ko, nakabili na ako ng honor. Lord, gusto ko nang umalis. Pero alam niyo ba, hindi ako inalis ng Lord. On my 3rd year, may dumating po na bagong hire doon.
Siya po ay isang Indian na galing HSBC. So pagdating niya doon, dahil bago siya, sa akin siya tanong ng tanong, parang lahat ng kanyang pagkilos, tanong siya ng tanong sa akin. Nagstay po siya sa company 1 year lamang. And pagkatapos nun, bumalik ulit siya sa HSBC. At alam niyo po ba, pagbalik niya doon, on my 5th year, sinubmit niya yung CV ko doon without me knowing. At ako po'y tinawagan ng HSBC. At ang sweldo, 3 times nung aking iniiyakan na sahod. Diba? The Lord said, I wasn't ignoring you. I was preparing something you didn't even know to ask for. Amen? Kaya kung meron kayong ipinananalangin sa Panginoon, huwag kayong mag-alala, hindi natutulog ang Lord. Ang Lord po ay may niluluto, nag-o-orchestrate siya. Kinailangan ng Lord ng maraming taon kasi kailangan mag-resign pa si HSBC, pumunta sa BMI Bank, magtrabaho ng 1 taon doon, bumalik uli sa HSBC para masabi niyang may magaling doon sa bangkong yun kunin ninyo. Diba? I wasn't ignoring you. Sabi ng Lord, hindi kita ina-ignore, anak. Hindi naririnig ang panalangin mo. Actually, naririnig ko, kaya lamang inaayos ko pa ang lahat ng lines. I am still orchestrating the way and I am still reaching out to people na gagamitin ko para yung desire mo ay may sakatuparan and you will be surprised kung paano ng Lord gagawin yun. Sige po, palakpakan natin ng Lord. Patapos na tayo. Okay. Next. God makes all things possible. Alam naman po natin na sabi nga ng Lord, ano nga yan? Mark 9:23. Everything is possible for the one who believes. Matthew 19:26, Jesus looked at them and said, with man, this is impossible, but with God, all things are possible. So sabihin mo sa iyong katabi, walang imposible sa Diyos. At dahil walang imposible sa Diyos, anuman ang hinihiling mo, kung yan ay naaayon sa kalooban at sa katwiran ng Panginoon, ibibigay niya yan sa iyo. Itong gabing ito, hindi ka lugi sa pag-attend sa Bible study na to. Hindi ka lugi sa pag-attend sa Bible study na to. Dahil alam ko na may kinonfirm ang Lord sa puso mo sa gabing ito. Yung mga matagal mo nang ipinapanalangin, na halos kainipan mo na, ang sabi ng Lord, I am not ignoring you. I was preparing something you didn't even know to ask for. Ayan? Okay. Last, God knows what He is doing. Dahil ang Lord natin ay gumagawa ng mga imposibleng bagay, ang Lord natin ay nakakagawa at nakakapagdesisyon ng mga bagay na hindi natin kayang isipin o sukatin, alam na alam ng Lord ang kanyang ginagawa. At dahil alam ng Lord ang kanyang ginagawa, kung ano man ang sitwasyon mo ngayon, huwag kang mag-alala, sabi ng Lord, everything is under control. Yan, nalolobat na. Okay. Everything is under control. Dahil sabi ng Lord, I have your best interest in mind and at heart at all times. Ang lahat ng nasa isip at puso ng Panginoon ay yung pinakamainam para sa iyo at para sa akin. Kaya maghintay ka lang. Amen? Maghintay at magtiwala sa Panginoon kasi ang nasa puso at nasa isip ng Lord ay yung pinaka-best para sa iyo. Sabi po ng Jeremiah 29 verse 11, alam na alam po natin ito pero ibang version ang aking nilagay dito. Sabi po, ERV, I say this because I know the plans that I have for you. This message is from the Lord. I have good plans for you. I don't plan to hurt you. I plan to give you hope and a good future.
Amen? Amen? Amen. Amen. Sabi ng Lord, I don't plan to hurt you. Kung nasasaktan ka ngayon, hindi plano ng Lord yan. Ang plano ng Lord, to give you hope and a good future. Yun ang nasa best interest. Ang nasa puso at isip ng Panginoon ay yung pinaka-best na future para sa iyo at para sa akin. Sabi dito, ang aking iiwan, depend on God completely and will walk confidently. Para po tayo'y makalakad ng may confidence sa ating Panginoon, kailangan ang dependence natin sa Kanya ay lubos-lubos. Okay? Ngayon, ito po, as I close, ito po ang iiwanan kong tanong. When was the last time Trusted you fully trusted the Lord? Can I call on Coach? Patawag po kay Paige. When was the last time you fully trusted the Lord? Kailan nga ba yung huling pagkakataon na totoo kang nagtiwala sa Panginoon? Can you just quiet your heart for a moment right now? I-pacify natin yung puso natin at isipin natin, close your eyes and think of that moment na lubusan kang nagtiwala sa Panginoon. Kasi ang sabi ng Lord, kung hindi ka pa nagtitiwala sa Kanya, panahon na para lubos kang magtiwala sa Kanya. This is the right time, or this is the right moment that you have to completely trust the Lord. Just quiet your heart right now. Isipin mo sa pagkakataong ito, ano ba yung mga lines na dinrow mo sa buhay mo? Sa career mo, sa love life mo, sa pamilya mo, sa community mo, sa sarili mo. What are the lines that you have drawn in your life? Ano ba yung mga chords na pinaglalaruan mo? Ano ba yung mga chords? Malaki ba yan? Maliit ba yan? However big or however small the chords you have drawn in your life, just put Jesus at the center of it all. And everything will come out completely proper and in order. Just meditate on the message of the song. Put Jesus in the center of everything in your life. And definitely you will be able to draw the lines of resistance, dependence, and confidence sa ating Panginoon. Sabi mo, nothing else matters. Personal. Say it prayerfully. Jesus be the center of my life. If you know the song, you can also sing it.
everything that is happening in our life right now, it's all about Jesus. Ang lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay, ang lahat ng yan ay dahil lamang at para lamang sa ating Panginoon. Ano man, I may not know exactly kung ano yung mga pinagdaraanan natin. Hindi ko kayo kilala ng personal, kagaya ng pagkakilala sa iyo ng Panginoon. Hindi ko alam kung ano yung mga linya na kailangan mong iguhit. Hindi ko alam kung ano yung mga boundaries na dapat mong gawin or dapat mong iset sa buhay mo. It's between you and the Lord. This time, I want you to make a commitment to the Lord. Ano man yung mga bagay na hindi mo kayang i-resist, na alam mong ikinalulungkot ng Panginoon, this moment, ipinaalala sa iyo ng Lord. Anak, tanggihan mo yan. Anak, iwanan mo na yan. Anak, kalimutan mo na yan. Hindi ko alam kung ano yung mga pinabibitawan sa iyo ng Panginoon. Hindi ko alam kung anong line of resistance ang kailangan mong gawin para mapasaya mo ang Panginoon. It's between you and the Lord. If you are putting Jesus at the center of your life, it will not be difficult for you to resist. When Christ is in you, it won't be difficult for you to resist. Hindi mahirap na tumalikod, bumitaw, umiwan sa isang bagay kung alam mo ang Lord ay nasa iyong buhay. Kung kulang pa ang pagtitiwala mo sa Panginoon, kung kulang pa ang pagkakilala mo sa kayang gawin ng Panginoon, this time the Lord is telling you, you have to draw the line of dependence and confidence to what the Lord can do for you. Alam niyo po, the Lord is telling you right now, walang mahirap sa akin, sabi ng Panginoon. Walang imposible sa akin, sabi ng Panginoon. Lahat ng bagay ay madali lamang sa Lord. Lahat ng bagay ay posible sa ating Panginoon. Ano man ang kine-carry mo sa iyong puso right now, the Lord is telling you, ibigay mo sa akin na anak. Depend on me and you will walk confidently. This time, I won't be leading you in a prayer. I want you to pray to the Lord right now. Hindi ko po alam kung ano yung mga sitwasyon ng puso nyo at kung ano yung mga lines na hindi nyo pa nai-set sa Panginoon. This moment, I'm giving you a few moments to pray your personal prayer to the Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat Panginoon sa gabing ito. Salamat for teaching us, O God, that we have to draw the line of resistance sa mga bagay na labag sa kalooban mo, sa mga bagay na hindi godly, sa mga bagay na taliwas sa aming pinaniniwalaan at pinananampalatayanan, O God. Thank you, Lord, as well for teaching us to draw the line of dependence to you, because you are the God who knows everything. Because you are the God na alam namin yung mga kaya mong gawin. You have done that, you will do it, and you will do it again. Lord, thank you for teaching us to draw the line of confidence to you. Salamat, Panginoon, dahil natutunan namin, kagaya ni Shadrach, Meshach at Abednego, yung pananampalatayang kahit na
kahit na hindi pa mangyari yung pinapanalangin namin, naniniwala kami na may mas maganda kang purpose sa lahat ng inaalaw mo sa buhay namin. Because you have said that you have our best interests in mind and at heart at all times. Sinabi mo sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Salamat, Panginoon, sa kasiguraduhan ng future na kasama ka. Alam namin, Panginoon, confidently na may maliwanag kaming future dahil nagtitiwala kami sa kaya mong gawin sa mga buhay namin. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Truly, ang gabing ito'y tagumpay dahil alam namin, O Diyos, na sinasamahan mo kami. At alam namin, O Diyos, na hindi mo kami iiwanan. At sa bawat court ng buhay namin, sa bawat linya ng mga itinayo namin sa paligid namin, no matter how small or how big the lines or the courts we are playing, we know that you are the center of it all. Thank you, Lord God, sa iyong pinakamataas na papuri para kalang pagsamba. In the mighty name of Jesus, this we pray. Amen. Amen. Ang ganda ng sulat. Ayan. Hello po. So, for our tithes and offering po, mag-share lang po ako ng short story. So, ayan. So, in this short story po, so every morning, meron daw po isang batang lalaki na laging tumatambay sa steps ng kanilang small home. So, lagi siyang breakfast doon. Tapos, meron siya palaging a piece of bread and a cup of water. So, yung family nila, they didn't have much. So, they always had just enough. So, isang umaga, nung isusubo na po nung batang lalaki yung tinapay sa bibig niya, meron pong isang munting ibon na naglanding sa paanan niya. So, its feathers were ruffled and its wings trembled with weakness. So, isang mahinang munting ibon po. Thus, the bird chirped once, a soft, desperate sound. So, parang tinatawag siya para pakainin. Tapos, yung batang lalaki, tumingin siya doon sa tinapay. Siyempre, iniisip niya, ibibigay pa ba niya yun doon sa ibon? Pero naawa siya sa ibon kasi maliit nga lang, parang may sakit pa or mahina. And then, he broke a small piece of that bread and barely gave a crumb of that bread. Tapos, nilapag na po ito sa lupa at nung nakita po ng ibon, dali-dali niyang kinain. Tapos, the next morning, bumalik po yung ibon. Tapos, this time, mas malaki na po yung piece na binigay ng batang lalaki. And each